Magandang araw mga bata. Alam nyo ba na ang computer ay parang katawan din ng tao na may iba't ibang bahagi na may mahalagang tungkulin? Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo ang bawat bahagi nito at kung paano natin ito magagamit ng tama at maayos. Siguradong mas magiging madali ang inyong pag-type at pag-research pagkatapos nito. Ang ating layuning pampagkatuto ay natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang, una, nakatutukoy ng iba't ibang bahagi ng computer system, pangalawa, nakatatalakay ng tamang pagpapahalaga at wastong paggamit ng computer at iba't ibang computing devices at panghuli, nakasasagawa ng tamang paggamit at pag-iingat ng computer at iba't ibang computing devices. Bago tayo dumako sa ating aralin, subukan muna natin tukuyin ang iba't ibang bahagi ng computer. Tama ba ang inyong mga kasagutan mga bata? Mahusay! Ang salitang peripherals ay tumutukoy sa mga kagamitan o devices na ikinakabit sa computer upang madagdagan ang kakayahan nito. Halimbawa mga bata, isipin nyo na ang computer ay parang isang tao. Ang peripherals ay parang ating mga mata, tenga, at kamay. Ang ating utak ay ang CPU, ito ang nag-iisip, pero kailangan natin ng kamay para kumilos. Ito naman ang mouse o keyboard at bibig para makapagsalita, ang speaker naman ang kumakatawan dito. Mga bahagi ng computer system. Ang computer system ay binubuo ng pinagsama-samang mga kagamitan upang maisagawa ang iba't ibang proseso tulad ng input, proseso, output, komunikasyon at pag-iimbak ng mga datos, at mahahalagang impormasyon gamit ang isang organisadong pamamaraan. May dalawang pangunahing kategorya ng mga bahagi ng computer system. Ito ay ang hardware at software. Ang hardware ay mga pisikal na bahagi ng computer na nakikita at nahahawakan tulad ng mouse, monitor, keyboard, at iba pa. Samantalang ang software naman ay ang mga bahagi ng computer na hindi nakikita ngunit naglalaman ng mga programa na isasagawa ng mga hardware upang maisakatuparan ng maayos ang isang proseso. Mga bahagi ng computer system. Ang input devices, ito ay ginagamit upang makapagpasok o makapaglagay ng impormasyon sa computer. Halimbawa nito ay keyboard, mouse, at iba pa, samantalang ang output devices naman ay ginagamit upang maipakita ang impormasyon o ang mga naprosesong datos mula sa isang computer. Halimbawa nito ay monitor, speaker, printer, at iba pa. Storage devices naman ang ginagamit upang makapaglagay o makapagtago ng impormasyon na galing sa isang computer. At ang processor naman ay isang electronic integrated circuit kung saan nagaganap ang lahat ng mga ginagawa ng isang computer unit tulad ng arithmetical, logical, input, output at iba pang mga function ng operating system. Iba't ibang pangunahing bahagi ng computer. Ang Central Processing Unit o CPU ay ang itinuturing na utak ng computer dahil ito ang kumokontrol sa mga impormasyon, nagsasagawa ng interpretasyon at operasyon ayon sa hinihingi ng isang programa. Pinag-uugnay ng CPU ang mga bahagi ng computer unit upang maisagawa ang isang partikular na proseso. Ang monitor ay isang klase ng output device na nagpapakita ng impormasyong kasalukuyang nangyayari sa buong computer unit. Ito ay kahawig ng telebisyon na ang pangunahing gamit ay magpakita ng visual display ng mga gawaing kasalukuyang bukas, ginagamit o aktibo. Ang speaker ay isang output device na ikinakabit sa computer upang mapalakas ang tunog na maririnig galing sa computer.
Ang mouse ay isang maliit na input device na nasa sapo ng kamay at ginagamit upang makontrol ang cursor na nagpapakita kung saan maipapasok ang titik, numero, o simbolo gamit ang computer. Ang keyboard ay isang input device na maaaring gamitin upang makapagpasok ng mga karakter o command sa computer na kinakailangan upang maisagawa ang isang proseso o upang makagawa ng isang nais na output. Ang webcam ay isang input device na ginagawa upang makakuha o makapag-record ng mga larawan o video gamit ang computer. Narito ang ilan sa mga pamamaraan ng pangangalaga sa computer. Mga bata, tandaan natin, panatilihing malinis ang computer at ang peripherals nito. Narito ang mga hakbang na dapat nating sundin. Una, siguraduhing malinis ang kamay bago gumamit ng computer. Iwasan nating madumihan ang keyboard at mouse. Pangalawa, palagi ang pan-asa ng malambot at malinis na tela ang mga hardware devices. Iwasan ang paggamit ng basang-basahan upang hindi mabasa ang loob nito. Pangatlo, palaging ayusin at linisin ang lugar na kinaroroonan ng mga kable. Mahalaga ito upang maiwasan ang aksidente o pagkabuhol-buhol ng mga wire. At ang pinakamahalaga, huwag maglalagay ng pagkain o inumin sa tabi ng computer. Ang anumang talsik o tapon ay maaaring makasira sa ating kagamitan. Class, pakinggan ng mabuti. Napakahalaga na panatilihing ligtas ang computer at ang mga peripherals nito. Narito ang ating mga dapat tandaan. Una, ilagay ang computer sa ligtas, tuyo, at malamig na lugar. Tandaan ninyo, sensitibo ang computer sa init at basa. Pangalawa, iwasang maglaro sa lugar kung saan nakalagay ang computer. Ang pagtakbo o paglalaro malapit dito ay maaaring maging sanhi ng aksidenteng pagbagsak ng ating kagamitan. Pangatlo, huwag maglalagay ng magnet sa lugar kung nasaan ang computer. Ang magnet ay maaaring makasira sa internal components ng ating unit. At panghuli, palagi ang i-shutdown ng tama ang computer pagkatapos itong gamitin. Huwag basta-basta hugutin ang saksakan upang hindi makorrupt ang ating mga files. Ngayong natapos na natin ang ating aralin, oras na para subukin ang inyong galing. Handa na ba kayong maging mga tech detectives? Ang ating misyon, ang nawawalang bahagi. Tulungan nating makumpleto ang ating computer sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga nawawalang devices sa bawat senaryo. I-comment ang inyong mga sagot sa ibaba at tingnan natin kung sino ang makakakuha ng perfect score. Handa, set, solve. Gusto ni Teacher Larnie na makita ang mukha ng kanyang mga estudyante habang sila ay nasa online class. Anong input device ang kailangan niya? Ang tamang sagot ay webcam. Gusto ni Amira na mag-type ng kanyang pangalan sa computer. Anong input device ang dapat niyang gamitin? Magaling, ang tamang sagot ay keyboard. Nakatapos na ng proyekto si Sky at gusto niya itong mapakinggan. Anong output device ang kailangan niya? Ang tamang sagot ay speaker. Nakuha mo ba ng tama? Tapos na ang report ni Ben. Gusto niya itong magkaroon ng hard copy sa papel para maipasa sa paaralan. Ano ang kailangan niya? Ang tamang sagot ay printer. Dumako na tayo sa ating huling senaryo na iso-solve. Biglang bumagal ang lahat ng utos sa computer ni Amy. Aling bahagi na tinuturing na utak ng system ang posibleng nahihirapan magproseso?
Ang tamang sagot ay CPU. Mission accomplished, Tech Detectives. Tandaan na ang bawat bahagi ng computer ay mahalaga, kaya dapat natin itong ingatan at pahalagahan. Hanggang sa susunod nating misyon. I-comment ang inyong nakuhang score sa ibaba. Narito ang inyong pagsusulit para sa araling ito. Panuto. Tukuyin kung anong bahagi ng computer ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang ligtas kung ito ay tamang pangangalaga at peligro kung maaari itong makasira sa computer. Susi sa pagwawasto.